walking with it. Hi everyone! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng morning ng Sunday. Sunday morning pala. So yon kasi midnight na. So yon. So pag-usapan natin ngayon about bakit hindi daw si Rian Fernandez ang magdamit kay Atisa Manalo at bakit daw si Bal Taguba? Well, tanong natin kay Atisa. Oo, bakit nga ba hindi si Rian Fernandez na alam natin kung paano gumawa ng bonggang-bonggang gown ang Rian Fernandez, di ba? Lalo na marami siyang napapanalong mga queens talaga. Andiyan si Oppo, na napanalo niya bilang Miss World, tapos si Miss Grand, si Emma Tiglao, and then sana daw si Rian Fernandez din daw ang kinuha ni Atisa para naman sa Miss Universe. Hindi ko alam, hindi siguro nila naiisip yun kasi naniniwala sila na kung sino yung designer nila na magdadamit sa kanila, lalo na kay Atisa, di ba? Si Val kasi ang nagdamit sa kanya dito sa sa tawag dito sa Miss Universe Philippines. And then, ayun ang nagpanalo sa kanya, di ba? And nagandahan siguro siya dun sa gawa ni Val na simple lang pero talagang kumabog. But, yes, totoo. Kung ako kasi sa mga beauty queens, kung sino yung magaling gumawa na pwedeng magpanalo talaga ng bonggang-bonggang evening gown, doon ako lalapit, di ba? Si Hodang mahal siya or si Hodang basta gawan niya ako ng bonggang gown na pwede kong ipanalo sa Miss Universe. Pero kasi re-respetohin din natin yung desisyon ng mga candidates. Like example, Atisa Manalo, tulad ng sinabi ko kanina, kasi komportable siya kay Bal at tiwala siya kay Bal sa mga ginagawa ni Bal at nakita naman niya na nagwo-work sa kanya yung ginawa ni Bal. So ako, alam ko yung iba marami nagdududa kasi nga 'di ba, halos lahat ng mga nailalaban natin na gawa ni Val sa international pageant, hindi lahat nananalo. Andiyan si Celeste Cortez na El Tocuyo sa Miss Universe, siya din ang may gawa ng final gown neto. Pero kung ako ang tatanungin mo, hindi naman natin pwede ikumpara na ay natalo si dito, natalo si Celeste, ay hindi nanalo dito si ganito. Tapos mawo-worry na tayo kasi baka hindi din manalo si si Atisa, di ba? Siguro magtiwala tayo sa ideas nila na kung ano yung naiisip nilang bonggang-bonggang gown para kay Atisa sa darating na Miss Universe. Siguro naman si Bal naman ang target niya rin ay manalo tayo ng Miss Universe. And then for sure, mas mas gagalingan niya pa. To be honest, kung naiisip ko na baka gawin lang nito kay Atisa Manalo yung ganitong klaseng gown lang, simple-simplihan, tapos hindi mag-penetrate sa para sa finals, di ba? Parang mahihirapan si Atisa umangat sa top 5. Maluloka talaga ako, charot. Kasi dapat meron na talaga silang ideas na kung ang pag-uusapan natin yung gown na ginawa nila noong nung tawag dito nung nanalo si Atisa sa Miss Universe, 'di ba? Kahit yun doon sa prelim, yung sa prelim niya hindi ko gusto yung yellow. Si Balde na may gawa noon. Hindi ko masyado type kasi parang hindi lumabas yung kurba ng katawan ni Atisa, tapos parang simple-simplihan lang. So ako ngayon dito kay Val, I think sa Miss Universe, sana naman maisip talaga nila kung ano yung bongga. Yung color pink na nilaban ni Atisa nung final sa Miss Universe Philippines, parang feeling ko, maganda siya, pero kasi maganda yung execute ni Atisa. Maganda yung ipinakitang galaw. Pero hindi ko masasabing siya yung the best gown, ganon. At natumba pa nga si Atisa doon, di ba? Maganda yung pagkayari. And then iniisip ko, baka pagdating sa finals ng Miss Universe,
baka ganun din klase yung gawa nila kay Atisa pero i-upgrade lang nila konti. So medyo mahirap 'to dahil parang feeling ko, um, medyo sana ma-masterpiece talaga nila. May mga nakikita din naman akong gawa ni Bal na parang, "Ay eto bongga 'to, ay eto winner 'to, ay eto ang lakas maka-reyna." May mga gown siya na ilan-ilan na nakikita natin na sobrang ganda. And then, yes, Rian Fernandez, masterpiece niya talaga yung mga pang-reynang gown na nananalo sa sa international stage like yung kay Oppo, tapos yung kay Emma Tiglao, ang bongga nun. I hope na sana magkaroon sila ng ganung idea na sana yung ideas nila na parang magwo-work talaga for the Miss Universe. And tiwala, ayun siguro ang kailangan nating gawin. Hindi madali to para kay Atisa at saka kay Bal. Pero naniniwala ako challenge sa kanila to, di ba? So yes, kung ako yung masusunod, syempre doon ako sa alam kong kayang ipanalo yung mga candidates sa international stage. Pero kasi hindi natin pwede underestimate din si Val kasi isa tong veteran na talagang magaling din gumawa ng mga gown. At marami na siyang nandamitan. Yung iba hindi man nanalo pero bongga, Nicole Cordobes, yung mga tiwala talaga sa kanya. And then ako para sa akin, kung ang malalaking pangalan ay nagtitiwala kay Bal katulad nila Stacy, 'di ba? At saka sila Celeste Cortesi, at saka syempre Nicole Cordobes, kung nagtitiwala sila kay Bal, ibig sabihin nakikita nila yung class, yung pagiging elegant sa mga gown doon ni Bal na pinapasuot sa kanila. And then siguro may ideas si Val na maganda para kay Atisa manalo. Alam ko kanina doon sa conversation ng live ko, ayun yung worry ng kadamihan. Pero kasi kung hindi tayo magtitiwala sa kanila, sa ipapakita nila, hindi tayo magwo-work talaga dito sa laban natin sa Miss Universe. Kasi kung tayo pa lang ay pinagdududahan na natin yung mga materialis na gagamitin nila, talagang wale, di ba? Ako naman, kahit sino naman ang gumawa ng gown, sa totoo lang, kung kaya i-penetrate ng candidates natin, magagawa yan ng bonggang-bongga. At may ilalaban yan ng todo. So, ayun yung akin. And then, siguro talaga ibigay lang natin yung tiwala. So, for sure, may naiisip silang magandang gawin na ikagugulat natin lahat na siguro hindi pa natin nakikita na pwede silang maglabas ng ganong masterpiece na evening gown na parang masashock tayo lahat kasi masasabi natin, wow, ang ganda, di ba? Kaysa naman yung pagdudahan na natin kasi nag-base na lang tayo doon sa mga ipinapakita. For sure, etong laban ni Atisa manalo, gusto nilang manalo din sa Miss Universe. And then, siguro, magagawa nila yung the best para kay Atisa. Kasi hindi naman magtitiwala si Atisa ng ganun-ganun lang kung hindi siya magtitiwala kay Val, di ba? At sabi ko ng color pink daw, hindi ko alam. Pero nandoon ako sa part na sana lumabas si Atisa na makita natin na parang reyna talaga ng Miss Universe. And then, ayun sana ang magawa ni Val. Kasi maganda lalo na pag tinaas ni Atisa yung hair niya, pagkatapos nasuutan siya ng mga silver or parang may kapa, yung mga tipong ganon. I think, ay nako, winner na winner talaga ang Atisa. And I hope na sana ganun talaga yung makreate nila. And then, for sure, papalakpak tayo ng todo-todo sa makikita nating gown na ipapakita ni Atisa na gawa ni Val Taguba, di ba? So, trust lang, ayun yung kailangan natin gawin, magtiwala sa proseso nila. At kung ano man yung ipapakita nila, hindi malalaman natin yan sa dulo ng kompetisyon ng Miss Universe, di ba? At malapit na yan, di ba? So, yon. So, yes, Rian Fernandez isa sa mga the best creator ng gown. But, magtiwala tayo sa
kakayahan ni Val na mapapantayan niya rin yan. And then, kay Mac Tumang naman, para sa national costume, ito talaga iniisip ko, siguro gown to, na hindi siya, kasi first time lang ni, Mac Tumang gagawa ng national costume eh. Parang feeling ko ngayon ko lang siya narinig, hindi ko alam kung may mga nagawa na siya before, pero ngayon ko lang narinig na, ay, gagawa ng national costume. So, I think, isang gown. So, kanina may nag-hit na Maria Clara daw. So, kung Maria Clara, I think, ayun na. Pwede. Oo, pwede talaga. Kasi, hindi ko pa nakikita na nag-create si Mac Tumang ng The More. Isa din si Mac Tumang sa kinikilala ko na magaling. Kasi, imagine niyo yung mga gown ni CJ Opiasa, Mac Tumang yan. Tapos, yung mga nakita natin kay Catriona Gray, Mac Tumang din yun, di ba? So, magtiwala tayo is because combination to ni Mac Tumang at saka ni Val ang ipapakita ni Atisa Manalo dito sa Miss Universe. And let's see, di ba? So, yon, congratulations ngayon pa lang kay Val at saka kay Mac Tumang. And then, of course, kay Atisa Manala. And then, of course, congratulations din kay Rian Fernandez na gumawa ng gown ni Eva Tiglao sa Miss Grand. O, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.